Totoong-totoo pala talaga ang demonyong tao. At Ace, napatunayan mo ito. Papatulan ko lang to. Pero bago ko sabihin ang mga ididikdik ko sa kukote mo, gusto ko lang sabihin sa'yo na walang balakang karapatang magbigay ng ganitong naratibo. Ano yan, advice mo? Kung anak ka ng Diablo at alagad ng demonyo. Sabi ni Ace, it's as simple as this. Nanay at tatay na walang stable source of income, nag-anak ng 7. Pinush na mag-basketball yung kaya. Ewan ko kung ano sinasabi mo pero igigets ko na lang para sa'yo. Pinawang gatasan ang basketball para may mapakain sa pamilya. Ayaw ni nanay sa San Beda kasi ang offer ni Ateneo is scholarship para doon sa mga patay gutom na anak. Kaso ngayon namatay yung anak, pinawang malaking issue at pinagkaperahan. Patay na yung anak pero yung anak pa rin ang bumubuhay sa kanila. Pustahan kapag ang content ay pinagtatawanan si Rene, tumatawa ka. Kasi nga, demonyo ka. Ito yung kauna-unahan kong content na nasabi ko talaga ang mga salitang ito. Anak ka ng Diablo, pampon ng demonyo. Oh, ikaw pala yun. I-remind lang kita, Domo. Okay, I am morally supported by sources dahil maling-mali at lubhang kawalan ng empatya or empathy ang naratibo laban sa nanay at tatay ng yumao sa buong pamilya nito. Pinaluktot niya ang realidad ng isang marangal na pamilyang nagsumikap at ang sakripisyo ng isang anak na may busilak na puso para sa kanyang mga magulang. Again, experience mo ba to? Hindi, kasi nga masama kang tao. Intindihan mo, masama kang tao. Walang-wala kang karapatan magbigay ng sarili mong naratibo. Isipin mo, anak ka ng Diablo, magbibigay ka ng komento? Karapatan ka, pero mas okay i-advise mo yan doon sa mga kriminal na tao para magpalawak kayo. Kasi I believe, yun talaga ang plano mo. Isa kang demonyong tao. Nabanggit niya yung gatasan. Hindi sila gatasan. Si Rene ay naging benepisyaryo ng 4Ps. Baka isa ka ring miyembro. Tandaan mo to, Ace, ang kanyang pamilya ay opisyal pang nakalabas sa programa noong January 2025. Danas mo dahil po ito sa sarili nilang pagsisikap na umabot sa self-sufficiency. Walang-wala kang moral ascendancy. Hindi ginawang gatasan ng magulang ang sports. Cause, ang hilig at talento ni Rene sa basketball ang naging tulay ng kanyang sariling pangarap na masuklian ang hirap ng kanyang mga magulang. May kusa ang hangarin ni Rene. Iintindahan mo, Ace? Bilang isa sa mga panganay na anak, natural kay Rene ang pagnanais na iangat ang pamilya. Kasi tao siya, may puso siya, tino ang pamilya nila. Mismong si Rene ang nagsabi sa kanyang ina na nais niyang patunayan na kung ano ang sinimulan ng kanyang ama na isang tricycle driver. There's nothing wrong with that. Kung ikaw ang pagkatao mo mali ito, kasi nga hindi ka namang ganap na tao, hindi ka normal na tao, kang demonyong tao. Ang magtatapos at magiging bunga. Rene, Baterbon niya. Pagpapakita ito ng malalim na pagmamahal at utang na loob, hindi ng pamumuwersa ng magulang. Nikilabutan ako, nanggigigil ako sa'yo. Grabe, actually pinipigil ko yung luha. Hindi mo danas kasi nga alagad ka ni Satanas. Hindi issue ng pera kundi hustisya at pananagutan. Ang ipinaglalaban ni Nanay Robilyn sa mga panayam tulad ng sa Tony Talks at iba pang media ay hindi pera, hindi ang katotohanan at hustisya sa maagang pagkaatog ng buhay ng kanyang anak sa isang drowning incident habang nasa team building. Malinaw naman po na itinanggi ng ina ang mga paratang na pinagkakaperahan nila ang sitwasyon. Ang pagbebenta ng jersey ay kabilin-bilinan at ginagawa na ni Rene noong buhay pa siya para makatulong sa gastusin sa pamilya. Wala kang gano'n. Wala kang karapatang magbigay ng ganoong naratibo. Hindi mo na-experience. Hindi mo naman naintindihan ang sitwasyon. Ito ang panghusga mo sa dami ng anak. Ang pag-atake sa bilang ng kanilang anak ay isang mababaw na ad hominem na walang kinalaman sa trahedyang nangyari, pinaglalaban ng nakararami. Actually, sobrang dami. Hindi gaya mo na nagtatago sa account na dami. Ang bawat magulang, ano man ang estado sa buhay, ay may karapatan, ipapasok mo yun sa utak mo na magluksa at humingi ng malinaw na paliwanag kapag ang kanilang anak ay namatay sa ilalim ng pangangalaga ng isang institusyon.
nagagawa ng sobrang daming espekulasyon kasi nga iba-iba ang kanilang istorya at konklusyon. Yung mga tao na nasa loob ng institusyon. Kung makakausap kita, ito yung mga sasabihin ko sa iyo at based po ito sa personal experience ko. Kaya may right ako na tapunan ka ng moral narrative aling sa kaalaman ko na hindi pang demonyo. Think before you click. Ang social media ay hindi lisensya upang mag-imbento ng malisyosong kwento tungkol sa buhay ng may buhay. Lalo na sa mga taong kasalukuyang dumaranas ng pinakamasakit na uri ng pagluluksa, ang mawalan ng anak. Pinakamasakit na uri ng pagluluksa. Never ever mong ipagpalit ang empatya sa hyper-cynicism. Ace, dahil hindi lahat ng aksyon o paghahanap ng hustisya ay may motibong pinansyal. Kusa pong binibigay sa kanila, sana alam mo lang, huwag epal. Ang kawalan ng kakayahang makiramay sa kapwa, empathy, ay nagpapakita ng kakulangan sa emosyonal at moral na kapanahunan. Again, kawalan. Demonyo ka, wala kang ganap na katauhan. Galang mo ang marangal na pagsisikap ng mga mahihirap. Again, mahirap ako. Aling ako sa pamilyang may moralidad. Kaya makakapagsabi ako sa iyo, ang lamang lang natin, iba yung kahirapan mo. Eto at eto. Kasi isa kang demonyong tao. Ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang wala ng dignidad ang isang pamilya. Ang pagkayod kalabaw ng mga magulang at ang pagpupursige ng anak sa larangan ng sports ay ang katangiang dapat ipagmalaki at tularan, hindi hamakin. Pansin mo, daming nagmamahal. Pero hindi sa ibang kabataan. Siguro ina-idolize mo naman. Kundi kay Rene Baterbonia, talagang napakalaki ambag sa sangkatauhan. Punta ka dito. Kokrompalin lang kitang back to back, be. Kasi walang-wala kang karapatan na siraan ang alaala ng yumao. Rene ay kilala sa kanyang kababaang loob at dedikasyon sa pagkumbaba. Ang paggigiit mo na pinatunayan lamang siya para pakinabangan, makinig kalapit, ay kawalan ng paggalang na legacy at alaala ng isa batang naging inspirasyon sa marami. Naiintindihan mo ba, be? Ulitin ko, wala kang karapatang magbigay ng ganyang komento at naratibo dahil isa kang demonyong tao.